Magandang araw! Ito na pala yung nabili ni Dong na laruan niya. Charis. Bumili na siya ng scooter kasi ito yung ginagamit ng mga kasamahan niya papunta ng work. Dito din pala nakatira yung iba niyang kasamahan sa trabaho around Jafilia and Satwa. Yan yung ginagamit nila papunta ng work kasi mas madali to compared sa bus. Nagpaalam nga ako sa mga kasamahan ko na dyan namin nilagay. Sabi nila wala namang problema kasi medyo malawak naman yung sala namin. Pagkatapos nga namin kumain, gusto ipakita ni Dong yung laruan niya kung gaano kaganda gamitin. Nasubukan niya na pala to kanina, ginamit niya na to. Gusto ko sana siyang itry kaso lang hindi pa ako masyadong marunong magbike. Nakalimutan ko na yung pag-practice ko ng bike nung nakaraan. Kaya parang 50-50 ako diyang matuto. At syempre, before ako bumilib dyan sa laruan ni Dong, magcha-try muna ako dito sa Golden Tea. Ayan. May pupuntahan pala ako kaya sinamahan ako ni Dong. Pupuntahan ko yung restaurant na nirecommend ng ka-roommates ko. Malapit lang dyan sa may basketball court. Mura lang daw kasi may ino-offer din silang mga budol fight. At may mga kakanin din pala silang binibinta. Malapit na kasi yung birthday ni Dong kaya gusto kong kumain kami sa labas. Pero si Dong pa din ang masunod kung anong gusto niya sa birthday niya. Ito nga, sayang-saya si Dong gamitin yung laruan niya. Sinabihan ko na pala si Dong na kumuha ng permit sa online. Kailangan daw kasi kumuha ng permit niyan, pati yung pagbabay. Sabi nga ni Dong, mas napadali yung pagta-travel niya papunta ng trabaho at pauwi. 6:30 pa lang daw ng gabi, nasa bahay na siya. Pag nagbabas daw kasi siya, nasa around 7 siya nakakauwi. At ang kagandahan pa sa laruan ni Dong ay chargeable siya. Kaya kailangan siyang laging naka-charge. Otherwise, bitbitin niya ni Dong pauwi pag hindi naka-charge. At andito na pala kami sa basketball court ng Satwa. Nasa around 11 na yan, kaya wala na masyadong taong naglalaro. At yan na yung restaurant na sinasabi ng ka-roommates ko. Hindi ko naubos-ubos yung chai kasi naninibago ako sa lasa ng chai nila dyan. Medyo mapakla kasi siya. Padagdagan ko sana ng milk kaso lang hindi pa kami close ng cafeteria na yun. Charis. Ang sipag nilang maglaro. Wala sigurong mga pasok yan bukas. At andito na nga kami sa restaurant na yun. Ayan, 24 hours pala siyang bukas. Malaki yung area nila. May second floor din sila. At ito na pala yung menu nila. Ito yung pang Pilipinong pagkain. O, kita nyo naman, may kakanin din. Nag-inquire lang ako dyan kasi in case kung gusto ni Dong mag-celebrate dito, o ayan, meron na kaming choices. Pero again, si Dong pa din ang masusunod kung saan niya gusto. Ito nga yung name ng restaurant nila. At may pa-free home delivery din sila. Ang galing. O, ayan yung number nila. O, baka gusto nyong mag-order. Ang bait kasi ni Madam na nag-assist sa akin. O, tingnan nyo naman, pinakita pa niya yung second floor nila. May karaokehan daw dito sa taas. Rentahan lang daw ng 150. May karaoke na 3 to 4 hours daw kayo dyang magkantahan. O, di ba ang lawak? Para siyang function hall. O, di ba ang ganda? Dalhin nyo dito yung mga barkada nyo. O, di ba kahit 10 or 5 lang kayo dito. Tapos irentahan nyo to ng 3 to 4 hours. Maganda ditong mag-party-party pag Pasko. Sana available to sila lagi. Nung kinabukasan nga ng gabi, trinay namin ni Dong kumain dito sa Agimono. Sa Borjuman branch meron din sila. Masarap kasi yung bulalo nila doon. Kaya itatry din namin dito. Pero hindi bulalo yung o-orderin namin ngayon. Tatry namin yung ibang pagkain nila. Malapit lang to sa bahay namin. Maganda kasi yung lugar nila kahit maliit siya. Ito na nga, pinapili ko na din to si Dong. Wala yan sa mood kumain ngayon kasi nakatulog yan sa pag-aantay sa akin. Pagkatapos nito namin kumain, matutulog din yan. Sobrang dali lang niyang makatulog. At ito na pala yung in-order namin. Sobrang sarap yan lahat. Pati yung takoyaki, favorite ko yan. May baked sushi din pala sila dito. 26 dirhams lang. Huli ko nang nalaman. Kaya next time na lang yun. At may ramen din sila. Pag winter, yun ang masarap ramen.